Magandang umaga sa ating lahat. Maligayang pagdating sa isang makasaysayang pagtitipon para sa unang 100 araw ng paglilingkod ng ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. At ito ang the first 100 days of Governor V Special Report. Talino at puso, anak ng Batanggenyong di susuko. Kasabay natin sa pagsulong, basta sama-sama, tagumpay ang tadhana. Pag may talino at puso, talino at puso, talino at puso. Mga kababayan, ang nag-iisang ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Ang ating pong gobernadora ay kasalukuyang binibigyan ng pagsaludo ng ating mga kapulisan mula sa Batangas Police Provincial Office, headed by our Acting Provincial Director, Police Colonel Giovanni Emerick Cibalo. Mga kababayan, sabay-sabay nating salubungin ang nag-iisang ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Sa pagkakataong ito,
sama-sama nating ihayag at idalangin ang patuloy na paggabay at patnubay sa ating lahat. Manatili po tayong nakatayo para sa pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagmahal at dakilang Ama at Panginoon namin, ipinagkatiwala po ninyo ang pamumuno ng aming lalawigan kay Governor Vilma Santos Recto at mga lokal na pinuno. Dalangin po namin na kayo ang maging gabay nila upang makapamuno sila ng may karunungang galing sa inyo, may integridad na hindi matitinag, at may katatagang harapin at tugunan ang mga hamon ng mabuti at tapat na paglilingkod sa bayan at sa lalawigan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na bubuhay kaisa ninyo at ng banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. O Allah, Ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan at tagapagbigay ng pagkakaisa. Ipagkaloob mo po sa aming bansa at lalawigan ng Batangas na pinamumunuan ni Governor Vilma Santos Recto ang pangmatagalang kapayapaan at walang pupas na pagkakaisa. Pagsamahin mo po ang aming mga puso sa kabila ng lahat ng pagkakaiba at hidwaan, at pagpalain mo po kami ng diwa, ng paggalang, pag-unawa at habag sa isa't isa. Gabayan mo po kami na yakapin ang bawat isa bilang magkakapatid na may katarungan at kabutihan. O Allah, palakasin mo po ang mga ugnayan nagbubuklod sa amin sa pananampalataya, pag-asa at mabuting kalooban. Gawin mo po kaming isang bayan kung saan nangingibabaw ang kapayapaan at umuunlad ang pagkakaisa sa pamamagitan ng iyong awa, habag at biyaya. Amin. Salmo 33:12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Aming Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Kinikilala ang iyong kapangyarihan sa aming bansa, probinsya at sa bawat sektor ng lipunan. Salamat sa biyaya ng pagtutulungan at pagkakaisa, at tinataas po namin sa iyo ang matatag na ugnayan ng aming pamahalaan at lahat ng sektor ng lipunan. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang mga namumuno sa aming bayan. Bigyan niyo sila ng karunungan, katapatan at pusong handang maglingkod. Palakasin po ninyo ang kanilang pag-ipagtulungan sa bawat pribadong sektor upang lalong umunlad ang aming bayan sa paraang makatarungan at makatao. At para sa bawat ordinaryong mamayang Batanggenyo, palalahanan mo po kami na may mahalaga kaming papel sa pagbuo ng isang mabuting bayan. Naway ang aming pagkakaisa ay maging larawan ng iyong pag-ibig at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito ng pagkakaisa para sa aming lalawigan ng Batangas. Patuloy ninyo pong pagpalain ng aming kagalang-galang na Gobernador, Honorable Vilma Santos Recto, upang magpatuloy siyang mamuno ng may kaayusan, tapat na paglilingkod at buong dedikasyon sa kapakanan ng bawat Batanggenyo.
Pagkalooban ninyo rin po kami ng karunungan at pagkakaisa upang maglingkod ng may malasakit at integridad. Sa inyo po namin itataas ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa mga sandali pong ito, atin namang sabay-sabay na awitin ang nagsisilbing tanda at panata ng ating pagmamahal sa bansang Pilipinas. Narito ang University of Batangas Chorale para sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng himno ng Batangan. Mga kababayan, sa sandaling ito, upang kilalanin ang lahat ng mga panauhin na nakikiisa sa espesyal na araw na ito, narito po ang ating Provincial Administrator ng Lalawigan ng Batangas, Attorney Joel Montealto. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa the first 100 days Governor Vilma Santos Recto report. Maraming salamat po, Attorney Joel Montealto. Ngayon naman, upang formal tayong tanggapin dito sa lungsod ng Batangas, narito po ang ating Batangas City Mayor, Honorable Marvy Marino. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong seatmate ng 17th Congress.
We are very proud of you. God is with you today. We are with you all the way. Sa ating pong Governor, Vilma Santos Recto. Ramdam po namin ang inyong puso, ramdam po namin ang pagmamahal ninyo sa probinsya. Siyempre, sa kasama ang inyong pamilya, si Luis Manzano, palakpakan naman po natin. Of course, the very beautiful lady in pink, Jessie Manzano, Jessie Mendiola Manzano, and of course, Ryan, Congressman Ryan Christian Recto, Congressman King Collantes, at ang dating Congressman Sunny Collantes, sa atin pong congressman ng ika-4 na distrito, aking kasamang bukal dati, Congressman Kaloy Bolilla, at ang kanyang boss, ang aking classmate, dating Congressman Lianda Bolilla. Meron pa ba akong nalimutan na congressman? Hindi, panghuli yun. Siyempre, sa pinakamagandang congresswoman, mapagpatawad, Congresswoman Beverly Dimacuja. At siyempre sa ating pong Vice Governor OIC, Dr. June Berberabe, sa lahat po ng mga board members, hindi ko na po may isa-isa. At siyempre sa lahat po ng department heads ng lalawigan ng Batangas, palakpakan naman po natin sa pangunguna ni Provincial Administrator Joel Montealto, siyempre sa ating Chief of Staff June, at sa lahat po ng mga city mayors, palakpakan naman po natin, hindi ko na rin po isa-isahin, municipal mayors, vice mayors, councilors, city councilors, municipal councilors, sa mga heads po ng iba't ibang agencies sa PNP, DICT, at sa lahat po na naririto. Meron pa ba akong nalimutan? At ang mga kasama rin po namin ang mga ang Vice Mayor, City Mayor ng lungsod ng Batangas. Sa inyo pong lahat, ito po ay isang makasaysayang araw, 100 days report na ating kagalang-galang Vilma Santos Recto. We are very proud na marinig ulit ang Hearts Program ng ating kagalang-galang na gobernador. Kayo po ang pinakamagaling na gobernador sa lalawigan sa history ng Batangas. I'm very proud that I was given this opportunity to welcome you dito sa Batangas Provincial Events Center. Maligayang pagdating at kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa lungsod ng Batangas. Maraming salamat po. Mga kababayan, sa unang 100 araw, malinaw ang ating sama-samang pagtahak tungo sa isang maunlad at matatag na Batangas. Ito ang kwento ng tunay na serbisyong may talino at puso, may malasakit at tapat sa panunungkulan. 100 araw ng tagumpay para sa lahat ng mga Batanggenyo. Ako po ay nangako sa kanila. I promised, babalik ako dito sa Kapitolyo dahil mahal ko ang Batangas at mahal ko ang pamilya dito sa Kapitolyo. Every project that we will implement will have an impact on the lives of our constituents. Mayroon po kayong pagbabago at serbisyo na mararamdaman mula po sa akin. What I need are those people who can get things done, who can deliver, and who can really work na may talino at puso upang mabigyan sila ng isang mas matatag, mas matibay, mas ligtas, at mas maunlad na kinabukasan. Pinagkatiwalaan ako ng ating mamamayang Batanggenyo
at hindi ko po sila bibiguin sa abot ng aking makakaya. Sama-sama po tayo tungo sa pagbuo ng isang matatag na Batangas. Mga kababayan, para sa kaniyang ulat sa unang 100 araw ng paglilingkod, salubungin po natin ang isang masigabong palakpakan ang nag-iisang ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Bago po ang lahat, mahal naming Panginoon, ibinibigay po namin ang oras at araw na ito para po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maupo na po tayo. Huwag niyo naman akong titigan. Nakakakaba naman po kayo. But anyway, isa pong napakagandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, hayaan niyo pong batiin ko po ang ating pong Vice Gobernador Hemerlando Mandanas, OIC po ang ating pong Vice Governor Dr. June Berberabe. Sa lahat po ng mga iginagalang kong miyembro ng panglalawigang, ng sangguniang panglalawigan, ang ating pong mga kagalang-galang na kinatawan ng bawat distrito ng Batangas, sa ating pong mga iginagalang na mayors, at sa ating pong mga opisyal ng 29 at 5 lungsod, mga kapitan ng barangay, at sa ating pong Provincial Administrator, Attorney Joel Monte Alto, sa ating pong Chief of Staff, Mr. June Dihan, at sa lahat po ng mga pinuno ng bawat departamento ng tanggapan ng pamahalaang panglalawigan. Mga kasamahan po natin mula ho sa mga kapulisan at iba pang uniformed personnel. Mga kinatawan po ng mga pambansang ahensya, ang ating pong civil society organizations, ang ating pong mga katuwang sa pribadong sektor, ang mga kaibigan po natin mula sa media, ang atin pong mga panauhin na kasama po ngayon sa umagang ito, at syempre, ang taus-puso ko pong pasasalamat sa ama po at sa pamilya po ng lungsod ng Batangas City na pinamumunuan po ni Mayor. Maraming salamat, Mayor Marvy, at sa inyo pong pamilya. And Congresswoman Bebs, maraming salamat po. At syempre, ang aking pong inspirasyon sa buhay, ang aking pong anak, Luis Lucky Manzano, ang aking pong anak na babae, Jessie Manzano, at ang aking pong bunso, Congressman Ryan Christian Recto. At syempre, nandito rin at dinayo tayo ng akin pong mga Vilmanians. Maraming salamat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat at nagpapasalamat po ako sa oras na ibinigay niyo po sa araw na ito para tayo pong lahat ay magkasama-sama. Mahigit 100 araw na po ang lumipas mula na ipinagkatiwala ninyo sa aking muli ang pagkakataong makapaglingkod muli bilang gobernador ng ating pong minamahal ng lalawigan ng Batangas. Sa unang araw pa lang ng aking pong panunungkulan, binigyan diin ko na agad ang direksyon po na gusto ko pong tahakin para po sa ating lalawigan. Ang maitaguyod
ang isang matatag na Batangas. Dahil iba na ho ang panahon ngayon at mas malaki na ang mga hamon na kinakaharap natin ngayon kumpara noong unang panahon na ako po ay naupo bilang gobernador. Kailangan ho ngayon meron na tayong baguhin at dapat iakma sa ating pong panahon ang ating pong mga programa sa kasalukuyang kalagayan ng ating pong lalawigan. At syempre, iba na rin po ang pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Mas malawak na po ang kanilang mga pangangailangan, mas marami na ang nangangailangan ng agarang aksyon at solusyon. Mas mataas na rin po ang inaasahan ng mga taong mga lingkod bayan na tulad po natin. At mayroon pa rin po tayong mga sektor na hanggang ngayon, hirap pa rin po at napag-iiwanan at kapos pa rin po sa serbisyo. Ito po ang dahilan kung bakit akin pong pinaghusay at pinagtibay ang ating pong Hearts Program. Mahalagang bahagi ng programang ito ay ang paghahatid po ng serbisyo para po sa inaasahan at hinahanap po nila sa atin ng atin pong mga mamamayan. Ang hinahanap sa atin ngayon ay isang mabilis, maayos at may tunay na positibong epekto sa tao ang serbisyo. Sa nakaraang pong 100 araw, mayroon na kaming nasimulan, naihanda at naipundar patungo sa landas na nais ko pong marating para po sa ating lalawigan bilang isang gobernador. Ako po ngayon ay humaharap sa inyo upang mag-ulat tungkol dito sa mga nagawa natin at kung ano pa ho ang maaari ninyong asahan sa darating na buwan at sa darating na taon. Magsimula muna tayo sa mabuting pamamahala o good governance. Palagi ko pong pinaninindigan na dapat po ay napapakinabangan ng buo ng mga tao ang kanilang buwis. Kaya't walang puwang sa aking pong pamamahala ang katiwalian o kapabayaan. Ang buwis ng tao ay dapat ibalik sa tao. Sa bawat pisong inilaan natin para po sa mga programa at proyekto, tinitiyak po natin na ito po ay napupunta sa mga taong higit na nangangailangan, sa kabutihan ng higit na nakararami, at maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan. Tinitiyak ko din po na may transparency and accountability sa lahat po ng transaksyon ng ating pong pamahalaan. Walang shortcut, walang palusot. Sumunod po kami sa proseso, lahat dapat ay naaayon sa batas. Mula po nang maging elected official ako, patakaran ko na din po ito sa akin pong serbisyo. Ang bilin lang sa akin ni Secretary Ralph Recto, V, mag-ingat ka sa pagpirma ng mga dokumento dahil kahit ano ang sinserong gusto mong gawin para sa tao, pag nagkamali ka ng pirma, sadya, ombudsman ka. Kaya naman po, sa loob po ng 25 taon, sadyang ako po ay hindi niya pinabayaan. Kaya po, maraming salamat po sa akin pong mentor, sa akin pong asawa, at sa akin pong pinakabunsong anak. Walang iba, kundi si Secretary Ralph Recto, ang Secretary ng Department of Finance. Papa, salamat. I love you. Lagi ko hong binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging episyente or efficient sa pagbibigay po ng serbisyo sa tao. May pangangailangan sila na di dapat ho paghintayin pa ng matagal. Kaya't mahalaga ho
na mayroon tayong sistema, mayroong koordinasyon, komunikasyon para mabilis ang paggawa ng desisyon, agaran ang pag-aksyon. Na ipapaabot agad ang serbisyo sa pangangailangan ho ng ating mga kababayan. Isa pa pong naging malaking inobasyon ng aking pong administrasyon ay ang ilapit ang serbisyo mismo sa tao. Kami ang pupunta sa inyo. Iwasan na po natin ang mahabang biyahe, mahabang pila, inaabot ng gutom para lamang sa ayuda. Hindi na po, dahil hindi na kayo ang lalapit sa amin, Kapitolyo ang lalapit sa inyo. Malinaw po ang ating pong mga prioridad at sa atin pong mga programa, malinaw din ang mga proyektong ating pong ipatutupad. Alam nating makakamit lang natin ang ating pong target goals ng ating mga programa, magtatagumpay po ito kung ito po ay workable, doable, and actionable. Kaya sa unang linggo pa lang, July 7, 2025, agad ko hong pinirmahan ang 4 na executive orders na nagsilbing pundasyon upang bigyang prioridad ang ating pong mabilis sa pagtugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan. Executive Order Number 1, matatag na kalusugan. Bilang isa sa mga nagsulong yan ng Universal Healthcare Law, batid ko po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isa pong malusog na mamamayan. Agad po nating sinuri ang ating pong mga district hospitals at napatunayan po natin dito na kailangan po ng rehabilitasyon at dagdag pasilidad at masiguro na ang ating pong mga hospital ay mayroong gamot na kakailanganin ng ating pong mga kababayan. Kaya't nagsimula na ho tayo na magtayo at magbigay ng mga bagong kagamitan. Sa ngayon po, nakakuha na rin po tayo ng permiso sa Department of Health. Kaya operational na rin po ang Batangas Provincial Medical Center sa Tuwi, ang kauna-unahang Level 1 hospital sa bayan ng Tuwi. Mayroon na rin po tayong mga lupang pagtatayuan ng mga bagong district hospitals. Mauuna muna dito ay ang bayan ng Rosario at bayan ng Santa Teresita. Na inaasahan ho natin na magsisimula na po ang konstruksyon sa lalong madaling panahon. Magdadagdag din po tayo ng 100 dialysis machines sa ating pong pasilidad. Libre at walang babayaran. Mayroon din po tayong mga mobile clinics na iikot po sa mga lugar na malayo sa hospital. Dahil talagang pipilitin po namin na magawan ng paraan ang lahat ng ito upang masiguro po natin na ang mga Batanggenyo ay hindi maiiwan pagdating po sa programang pangkalusugan. Mayroon pa rin po tayo na inihanda na ng mga programang pangkalusugan na malapit na ho naming ilapit sa inyo. Pakikinabangan po ito ng mga Batanggenyo, matutuwa kayo dahil ang serbisyong ibibigay ay walang babayaran dahil libre. Executive Order Number 2, matatag na scholars. Marami na po sa ating mga kababayan ang nakikinabang sa libreng kolehiyo at teknikal na edukasyon sa ilalim po ng batas na atin din pong isinulong noon tayo po ay Congresswoman. Ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act or ang libreng tuition fee
para po sa pampublikong paaralan sa kolehiyo. Kaugnay nito, isa ho sa mga pangunahing layunin ng ating pong administrasyon ang mabigyan po ng educational assistance ang halos 60,000 na ating pong mga mag-aaral mula sa senior high school hanggang kolehiyo. Ito po ay bilang pagsuporta sa pagnanais po nilang makapagtapos ng pag-aaral. Ginawa na po nating 5,000 ang ating pong educational assistance, maging sila man ay nag-aaral sa pampubliko o pribadong paaralan. Alam niyo, ayon po sa CHED, halos 30% ng ating pong mga college students ay hindi po natatapos ang kanilang kurso. Bilang tugon dito, nais ko pong idagdag na mahigit 700 o 700 sa ating pong mga mag-aaral na nakatamo po ng mataas na marka ay mabibigyan po natin ng scholarship grants. Ito ho ay merit-based. Mas marami po ito ngayon kaysa dati. Dinagdagan po natin ito bilang pagkilala sa mas marami pang qualified at deserving students na nagpapakita po ng sipag, talino at matinding hangarin na may angat po sa larangan ng edukasyon ang kanilang pag-aaral. Sa katunayan po, nagsimula na po kaming mamahagi nitong scholarship grants noong nakaraang Lunes sa amin pong flag ceremony. So, congratulations! Bakit po tayo nag-i-invest ng malaki sa edukasyon? Ito'y sapagkat investment ito ng human capital. Alam po natin na nasa edukasyon po ang ikaaangat at ikauunlad ng buhay po ng atin pong mga mag-aaral. Sabi nga po ni Secretary Ralph Recto, akin pong binanggit ito nung Teacher's Day, if I may quote, "Education is the best form of investment. It is an investment with high returns. It is their ticket out of poverty. It is their ticket to a better life," unquote. Nag-invest din po tayo ng malaki sa pagpapabuti po ng kalidad ng edukasyon ng ating pong pampublikong paaralan. Naglaan tayo ng 447.6 million para po sa pagpapatayo ng 17 school buildings, katumbas ng 108 classrooms. At 689.4 million para naman po sa rehabilitasyon ng 202 school buildings, katumbas po ng 841 classrooms. At ito po ay ang pampublikong paaralan natin para po sa ating mga elementarya at sekundarya dito sa lalawigan ng Batangas. Nagbahagi din po tayo ng 540 laptops sa mga guro natin sa high school. At magbibigay pa tayo ng 650 laptops para naman po sa mga elementarya. Kasama na rin po dito ang 95 smart TVs, 36 interactive boards, at 6,000 sets ng upuan at mesa para po sa ating mga estudyante. Lahat po ng ito ay dumaan sa konsultasyon at approval ng ating pong mga district supervisors sa pangunguna po ng ating pong Superintendent Dr. Marites Ibanez. Approve ito sa kanila bago po natin ito binili. Kaya yan ho ang aming ipagmamalaki. Nakipag-ugnayan din po tayo sa DICT or Department of Information and Communications Technology para malagyan natin ng satellite internet ang 95 na paaralang wala pa rin pong koneksyon sa internet hanggang ngayon. Ayaw natin na pag-iiwanan ng mga mag-aaral sa paaralang ito. Sa ngayon po,
10 paaralan na sa malalayong lugar sa bayan ng Lubo ang napakabitan na po natin ng satellite internet at napapakinabangan na sa pag-aaral at pagtuturo sa loob ng classrooms. Magkakaloob din tayo ng Braille embosser para po sa mga visually impaired at 4 na speech laboratories para po sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Ngayon naman po sa ating Executive Order number 3, Matatag at Ligtas na Batangas. Bilang tugon agad dito, agad tayong nakipagtulungan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRIMC. At nagbigay naman po sila ng buong puso at walang patid na atensyon, kooperasyon at teamwork upang magbigay ng serbisyo at masiguro po na magkaroon tayo ng isang ligtas at handa na Batangas. Mga opisyal ng bayan at mga tagapaglingkod na hindi po nag-atubiling kumilos para po sa kapakanan at kaligtasan po ng atin pong mga kababayan. Nito pong mga nakaraang buwan, sunod-sunod po ang mga kalamidad na dumaan sa atin, ngunit hindi po tayo nagpadaig. Agad tayong kumilos, nagtulungan, at sabay-sabay ho tayo naghanap ng solusyon sa mga pangangailangan ng atin pong mga kababayan. Bumaba po tayo sa mga bayan upang personal natin maipamahagi ang ating pong cash assistance, food packs, at iba pa pong tulong sa mga pamilyang labis ho na naapektuhan. At hindi tayo tumigil doon. Patuloy din po natin na pinapalakas pa ang ating disaster response capability upang mas maging mabilis, maayos at epektibo ang pagtugon natin sa anumang sakuna o panganib dulot po ng masamang panahon at dulot din po ng iba pang pagsubok ng ating pong inang kalikasan. Iisa lang po ang ating mahalagang layunin. Siguraduhin po nating ligtas at matatag ang ating pong lalawigan ng Batangas at ang ating pong mga mamamayang Batanggenyo. Kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito para makiusap po ako sa ating pong mga leaders, higit sa lahat sa ating pong mga mayors. Mga mayors and to all our leaders, aktibo po ngayon ang lupa. Ang ibig ko sabihin, ang nangyayaring lindol sa ating pong mga kalapit na lalawigan. Hinihiling ko lang po sana sa inyo na magtulungan po tayo at maghanda po tayo nang sa ganon makasiguro lang po tayo ng isang ligtas na Batangas para po sa ating mga mamamayan. Kung dumating man ang pagsubok na ito, sadya naman ipanalangin natin na dahil sa ating pagtutulungan ay mas maraming maliligtas sa ating lalawigan. Magtutulungan po tayo sa mga darating na araw. Executive Order number 4, matatag na pagbabantay. Sa unang buwan, nagkaroon po tayo ng council meeting kasama po ang ating mga hepe at nadinig po natin ang kanila pong mga pangangailangan. Karagdagang suporta ang ating pong binigyang prioridad sa budget para po mas maging epektibo at mapapaigting pa natin ang seguridad. Mas pinalawak din po natin ang presensya ng ating pong mga kapulisan sa buong lalawigan. Nakapagtala tayo ng 0 crime days sa iilang pagkakataon dito sa Batangas. At sa tulong po ng teknolohiya, mas mabilis at epesyente ang tugon po ng ating pong mga kapulisan upang mas masiguro ang isang matatag at ligtas na lalawigan. Sa larangan po ng agrikultura, tayo po ay nakipagtulungan sa ating pong national agency ng Department of Agriculture. Isa ho sa tinutukan natin sa budget ay ang Farm
to-market roads para pagaangin natin ang paghahatid ng produkto o kalakal ng ating pong mga kababayan dahil alam natin na ito po ay makakatulong sa kanilang kabuhayan. Sa simula po ng ating pong panunungkulan, napatunayan po natin na ang susi ng tagumpay ay pagkakaisa. Maaring marami tayong hindi na pagkakasunduan, ngunit iisa po ang ating layunin, ang makapaglingkod ng tapat na may talino at puso para po sa ating mga Batanggenyo. Dito po sa Batangas, lagi ko pong paalala, we work as a team and as a family. Hindi lang tayo magkatrabaho. Tayo pong lahat ay pamilya sa serbisyo. Ang tagumpay ko po ng 100 araw ay hindi akin lamang. Ito ho ay tagumpay ng lahat na nagsakripisyo. Nagpuyat at lagi pong nag-o-overtime. At wala naman silang overtime pay. Naglaan po sila ng oras at serbisyo para po sa kapwa. Gusto ko lamang pong bigyan ng diin na kayo po ay ina-appreciate ko. Kayong lahat, sa bawat isa sa inyo na mga empleyado ng kapamilya ko po sa Kapitolyo, maraming salamat po. Narito po ngayon, panoorin natin ang ulat ng ating pong mga tanggapan sa unang 100 araw ng ating pong Hearts program. Katsi, please play the video. Ang bisyon ng probinsya ng Batangas, paglingkuran ang mga mamamayang Batanggenyo, mag-deliver ng mga basic services. Ito yung sinasabi ng matatag na Batangas. Pangkalusugan, pang-edukasyon, pang-environment, pang-agrikultura, pang-infrastruktura, pang-turismo, pang-seguridad, social service. Ito yung konsepto ng Hearts Program. Bakit may Hearts Program? Bakit may matatag na Batangas? Pagaanin ang buhay ng bawat mamamayang Batanggenyo. Ito yung serbisyo na yahatid namin sa inyong bawat bahay. Ito yung service right of your doorstep. Ang Kapitolyo ang lalapit. Ito yung vision natin. Tuloy-tuloy ang ating pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Batanggenyo. Pinaparamdam natin, pinapatupad natin, at patuloy nating gagampanan ang tungkulin ng ating sinumpaan dito sa ating mga kababayan. Inilabas ang Executive Order Number 01-2025 na nagdeklara ng matatag na kalusugan, gabay at sandigan ng ating mga inisyatibo para sa mas ligtas, mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Mula nang maluklok ang ating minamahal at butihing Governor Vilma Santos Recto, agad nating sinuri ang kalagayan ng mga district hospitals. Sa unang 100 araw, nakamit ng Batangas Provincial Medical Center sa TUWI ang license to operate bilang 50-bed infirmary at nakahanda para maging level 1 hospital. Itatayo rin ang 2 bagong district hospitals sa Santa Teresita at Rosario, simbolo na makabago at kompletong serbisyong medikal para sa lahat. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, umabot na sa 100% local health system maturity sa preparatory phase, 97.2% sa organizational phase, at 75% sa maturity phase ang lalawigan ng Batangas. Hindi rin natin nalimutan ang ating mga BHW at BNS noong September na ipamahagi ang mahigit na 14.7 milyon para sa 5,673 BHW at 3.6 milyon para sa 1,387 na BNS. Bukod dito,
meron na tayong nadagdag na 3 bagong mobile clinics. Patuloy ding pauunlarin ang serbisyo ng dialysis centers na may kabuuang bilang na mahigit 100 dialysis machines sa ating mga na-identify na health facilities sa buong lalawigan ng Batangas. At dito, hindi magbabayad ng kahit piso ang ating mga kababayan. Mahalagang masustain ang mga programang ito. Hindi sapat na may pasilidad lamang. Kailangan palakasin ang health system na may kalidad na serbisyo, competent na health workers, at easy access at affordable access sa lahat ng Batanggenyo. Nagsasakripisyo ang mga ginagawa po ng ating mga guro para sa ating mga estudyante para matiyak po na ang bawat mag-aaral natin ay nabibigyan ho natin ng pagkakataon ho na matuto, magkaroon at mapalago ang kakayahan, matupad ang kanila pong mga pangarap at maging matagumpay sa kanilang buhay. With the new process po, or yung kung saan po yung Kapitolyo po mismo ang lalapit sa mga beneficiaries po or sa mga students po, para po sa akin is mas magandang way po yun. And through that po, masasabi ko po na very worthwhile po. And with that po, I'm very thankful for the Kapitolyo po. In behalf po ng mga nakatanggap ng laptop from the Office of the Governor, Ma'am Vilma Santos Recto, maraming salamat po. Malaking bagay po at malaking katulungan po ang laptop na ito na aming na-receive kasi talaga pong kailangan ng mga guro. Ano po, ginagamit din po ito ng mga bata lalo para po maging mas interactive and mamulat din po ang mga bata lalo po kami sa bukid. Kami po ay, syempre ang mga bata ay kailangan din namin i-expose sa laptop kung paano gumamit para makasabay sila talaga. To our graduating students, congratulations to all of you. Sa scholarship po na ito, wala po kaming binayarang tuition first year na medicine. Meron din po kaming allowance yearly na umabot po ng 100,000 mahigit. So malaking tulong po siya para sa pang-araw-araw naming gastos, pambili po ng mga additional naming kailangan. Sobrang saya po namin kasi matutuloy po namin yung mga naudlat na pangarap dahil nag-pandemic nga. So nagkaroon po kami ng pag-asa na mas makapaglingkod po, lalo na at ibabalik po namin sa bayan yung aming pong naging pag-aaral. Yan. Gusto ko pong mag-thank you sa aming naging Honorable Speaker, Governor Vilma Santos Recto, sa pagsulong po ng batas ng Doktor para sa Bayan Act. Dahil po sa inyo, nagkaroon po ang kaming 23 students ng pioneer batch ng Batangas State University College of Medicine na makapag-aral po ng libre ng medisina at para makapaglingkod po sa bayan. So the past few months, tuloy po yung ating technical assistance, tuloy po yung ating pagbibigay ng ayuda in terms of mentoring, coaching, conduct of training. At yung training natin, yung assistance natin, we do not just wait for our clients to come over here in the Capitol. Actually, naka-deploy po yung mga tao natin. Sabi nga ni Governor, yung pag-uumpisa niya, we are going to bring the Capitol sa grassroots. Meron po kami ni-launch na bago, yung tinatawag naming Viable Impact Project, na kung saan ay hindi lang technical assistance ang pwede natin i-extend sa ating mga clients, but even financial assistance, soft loan, loan assistance, and actually during our interfacing, yun po yung isang maganda. Nung tanungin ni Governor na kumusta na ang kabuhayan, kumusta na mga entrepreneurs, kumusta na ang kooperatiba, so dinala po natin ang ating mga kakampi, ang ating mga kasangga sa programa, different line agencies, mga co-op-related organizations, mga micro-enterprise development councils, gayon din po ang Provincial Cooperative Development Council, and some of the successful cooperatives in the province acting as big brothers to our small cooperatives. Agad na isinakutuparan ang mga konkretong hakbang para sa matatag at malinis na Batangas. Tinutukan ng PGNRO ang pangalaga sa mahigit na 131 hektarya ng nataniman ng punong kahoy at mangrove. Namigay rin kami ng 5,000 mga seedlings sa mga local government units at sa mga mamamayan. Makikipagtulungan ang PGNRO sa mga local government units para tiyakin na di lalampas sa 5,179 fish cages ang papayagan sa lawa. Sa pakikipagtulungan naman ng DSWD Calabarzon na ipatayo ang 26 na impounding basin or yung lawa
na ito ay makatutulong sa ating mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Binuksan naman sa publiko ngayon ding ika-100 araw ng Governor Vilma Santos Recto ang bagong PGNO Batangas Environment Laboratory na may state-of-the-art equipment. So nakapagtala tayo ng mga around 3,300 na mga apektadong mangingisda at kaagad-agad. Pinadalhan ng tulong sa pamumuno ng ating kalanggalang Governor Vilma Santos Recto. Inilapit natin ang Kapitolyo mismo doon sa mga tao para bigyan sila ng tulong pinansyal. At nakapagbigay nga tayo ng mga around 10 million pesos para sa ating mga affected fisher folk. Then sumunod na ginawa natin, alam mo naman natin, 3 sunod-sunod na bagyo dumating, malaki din ang naging epekto nito, around 140 million and around 2,600 farmers. At nakapagtala nga tayo ng mga apektado, 25,000 food packs pa ating mga apektadong magsasaka. So ayuda, bilang ayuda sa kanila para naman sila ay may makain habang naghihintay na maayos yung kanilang mga problema. Inilaunch natin itong BSR, ang ating Vibrant, Sustainable, and Resilient Agriculture. On the part of Vibrant, pasiglahin, buhayin ang agrikultura. Nagkaroon tayo ng mga pamimigay, ng mga program tayo para magbigay ng mga ayuda, ng mga pananim, ng mga fertilizers, ng mga other projects. Kasabay naman ito, hindi lang on the part of production tayo tumutulong, tinutulungan din natin sila on the part of marketing. Kaya nandiyan yung ating community food market na ginagawa natin, na ang layunin natin dyan ay magkaroon sila ng alam kung saan nila ibebenta ang kanilang mga napuproduce. On the part of resilient, yan, gagawa din natin ulit ang pagbibigay ng mga trainings, kadagdagang kaalaman, kung ano-ano ang mga kailangang gawin ng ating mga magsasaka para maging matibay ang kanilang mga pananim, anong mga pananim ang kailangan, anong housing design ang kailangan, anong mga technology, anong mga timing para hindi sila naapektuhan itong pagsama ng panahon. May kasabihan nga tayo, no farmers, no food. Kaya tuloy-tuloy ang ating pagtulong, tuloy-tuloy ang ating pakikiharap, pakikiusap sa kanila na sama-sama tayo. Sapagkat may layunin nga tayo sa lalawigan na magkaroon tayo ng isang matatag na agrikultura kasama ang ating mga mangingisda at magsasaka. Tayo po ang ating lalawigan ng pasilidad. Ang ating pong Provincial Animal Disease Diagnostic Laboratory, kung saan naglalayo po ito na mapabilis, may sagawa ang pagsusuri sa mga sakit ng hayop at mapabilis sa pagpapatupad ng disease control measures tulad ng pagbibigay ng libreng konsultasyon at serbisyong medikal sa ating mag-aalaga ng hayop. Ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng disease surveillance activity na naglalayo na alamin ang presensya ng mga sakit ay tumutugon din sa pamagitan ng mga mabilisang pagtuklas ng sakit na maaaring humawa sa tao tulad po ng rabies, avian influenza, salmonella at iba pa. Upang mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo na naayon sa digitalization ng pamahalang palalawigan, ay ating pong pinasimulan na ang ating pagpapatupad ng Barako Project. Ang isa pong gawain na patuloy namin isinusulong ay ang pagpapalawig ng serbisyo o yung tinatawag na extension services, kung saan nagsasagawa po ang ating tanggapan ng mga pagsasanay sa ating mga agricultural extension workers. Ganon din po ang ating mga magsasaka at iba pang sektor na nakatuon sa produksyon at pag-aalaga ng mga hayop bilang pagkain. Nandidiyan din po ang ating Livestock Farmers Information and Technology Services for technology transfer sa ating mag-aalaga ng hayop. Kasama na po dyan ang pagbibigay ng linkage at networking sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa ating magsasaka. Dito nga po, sa 100 days ay ating sisimulan ang mga proyekto na nakapaloob sa sinasabi nating HEARTS program. Bukod po dyan sa ating ipagagawa na mga district hospital, ay tayo rin po ay i-rehab at i-improve po natin yung mga nauna nating mga pinagawang district hospital sa iba't ibang lungsod at iba't iba pong munisipyo na nasasakop po ng Batangas Province. At pagdating naman po natin sa education, ay marami po tayong ipapagawang mga school buildings, classroom, mahigit 100 po ito. At ito po ay nakascatter din sa iba't ibang munisipyo ng ating probinsya, kasama po ang syudad. Agriculture, pagandahin ang mga karsada, magkameron ng mga bagong road opening at syempre yung mga tulay na nasira, ating pong i-improve. At ang iba po naman ay ating paluluwangin at pagagandahin para lalong mapakinabangan ng ating mamamayan nang sa ganon ang kanilang mga produktong pang-agrikultura ay madala kaagad
sa mga bagsakan area. At pagdating naman po sa mga infrastructure, meron po ngayon tayong tatapusin ng mga gusali gaya po ng ating administration building. Ito'y kulang pa po ng mga kisame at mga kagamitan nang sa ganon mapakinabangan na. Ang kagandahan po ngayon, ang engineering office po ay marami po kaming mga equipment. Meron pong bulldozer, meron po kaming mga backhoe, wheel loader, at mga skid loader, dump trucks, low bed na talaga pong kahit bagyuhan ay kami po inyong maasahan at maliwanag po sa mission and vision statement ng aming tanggapan na ito pong aming mga heavy equipment operators, driver ng ating mga dump trucks ay lagi po yang handa. Muli po kami nagpapasalamat sa ating mahal na gobernador. Inilunsad namin ang bagong tourism campaign, ang Batangas All Here So Near, kabilang sa mga matagumpay na proyekto sa unang 100 araw ng bagong administrasyon. Inakilahok tayo sa isang travel sale expo para maabot natin ang mas maraming turista. Ikalawa, paglulunsad ng Lakbay Batangas. Sa kauna-unahang pagkakataon, inilunsad natin ang libreng shuttle tours. Ikatlo, pagpapataas ng kalidad ng serbisyo. Nagsagawa tayo ng mga tourism skills trainings para sa mga tourism establishments at art enthusiasts. Nasa mahigit na 420 ang nakinabang sa training na ito na naglalayong mapaigting ang kalidad ng serbisyo. Kami ay patuloy na susuporta para sa lalong pagpapatatag ng turismo at kultura ng lalawigan. Matagumpay nating na isagawa ang Provincial Peace and Order Council meeting. Isang pagtitipon na nagpapatunay na kapag nagkakaisa ang mga ahensya ng pamahalaan, mas magiging matatag ang ating pamayanan. Patuloy din ang suporta sa ating kapulisan sa buong probinsya ng Batangas. Kabilang narito ang fuel allocation, karagdagang suporta para sa kanilang administrative and operational services. Sa pamamagitan nito, mas mapapataas natin ang police visibility, ang pagbibigay parangal at monetary reward sa ating kapulisan para sa kanilang magagandang accomplishments, tulad na lamang ng di inaasahang insidente na may nakatakas na PDL sa ating provincial jail. Sa loob ng 24 hours, ay balik muli sila lahat sa piitan. Pinangunahan natin ng ating gobernadora ang pagkilala sa kanilang dedikasyon at katapatan sa kanilang tungkulin. Mahalaga rin ang ating pakikipag-ugnayan sa Federasyon of Barangay Tanods. Malaki ang kanilang papel dahil sila ang nasa ground. Sila ang ating mga frontliners. Sama-sama po nating ipagpatuloy ang pakikipagkaisa at pakikipagtulungan para sa tagumpay ng mga programa na ating pamahalaang panlalawigan. Nagkaroon kami ng itong tinatawag namin na OPLAN o Operational Plan, firewall. Ibig sabihin po ito, we are establishing firewalls to shield our constituents. For example, numero 1 po yung ating mga kabataan. Binuo ko po yung drone squadron. Nag-order po ako na magkaroon ng drone ang lahat ng mga police stations natin para mabilis po ang responde ng police natin kapag may nangyaring krimen o anumang report. Yung police natin, pag-angat po ng drone nila, ay kayang-kaya nilang makita kaagad. Nalalaman namin kaagad kung ano yung kailangan doon na ipadala, kailangan ba ng K9, kailangan ba ng explosive experts, kailangan po ba ng SWAT. We can respond immediately to incidents within or less than 5 minutes. Nagkaroon tayo ng intensified na campaign against illegal drugs, specifically po dito po sa syudad ng Batangas City. Ito po yung mindset namin ngayon at makakaasa po kayo. Hanggat ako po ay nandito sa kalagitnaan ng kapulisan ng Batangas Province, hindi po kami titigil sapagkat din sa Batangas, walang takas. Tayo ay agarang nakipagtulungan sa ating mahal na Governor Vilma Santos Recto upang maging mabilis at naaayon ang ating mga tulong na ibinibigay sa kapwa Batanggenyo. Nagkaroon din tayo ng hindi lang isa, kundi 3 habagat, sina Crising, Emong at Dante. Mas madami ang ating mga kababayang mangingisda na naapektuhan nito. Mas malawak ang pinsala na naitala. Sa tulong at suporta ng ating DSWD Secretary, Rex Gatchalian, sa pamamagitan ng ating iginagalang at minamahal na Secretary of Finance, Secretary Ralph G. Recto,
nakapamahagi tayo ng family food packs sa ating mga kababayang naapektuhan. Bukod sa family food packs na galing sa DSWD, mayroon din tayong naipamahagi family food packs mula sa pondo ng ating pamahalaang panlalawigan. Hindi nalilimutan ng ating Gobernador Vilma Santos Recto ang ating mga community leaders and volunteers. Pinag-utos niya na maisaayos kaagad ang payroll ng ating mga child development workers, senior citizens, persons with disability at parent leaders upang maipamahagi ng tama sa oras ang kanilang mga honorarium. Nasa 4,860 na mga katuwang natin sa paghatid serbisyo ang napagkalooban natin ng honorarium na nagkakahalaga ng 13 milyon, linsabay ng ating paghahatid serbisyo sa bawat bayan na ating pinupuntahan, umarangkada din ang ating 6 na units ng mobile kitchen upang maghatid ng hot meals. Maliit, ngunit napapanahon at agaring pagdamay sa ating mga kababayang Batanggenyo. Ang amin pong programa sa Public Employment and Services Office, nagkaroon po kami ng mga job fair. Ito po ay naganap ng iba't ibang araw ng September. Sa peso pa rin po, nagkaroon po ng special recruitment activities, referral and placement of online and walk-in applicants. Para naman po sa Barangay Community Affairs Division, ang distribution din naman po ng Provincial Service Incentive para po sa mga retired functionaries ay ipinagkaloob ng atin pong Governor Vilma para naman po sa aming mga susunod na mga activities. Kami po ay magkakaloob ng patuloy na serbisyo para po sa ating mga kabataan, para po sa pagpapalakas ng programa natin sa mga kabataan natin out of school youth. The Executive Order number 3 of Governor Vilma Santos Recto for a matatag and ligtas na Batangas is a clear manifestation of her sincere commitment and desire for safety, adaptability, and the resiliency of Batangas Province against disaster. With the Hearts as her core program, she explicitly directed the integration to disaster preparedness and response. Napatunayan ito nung panahon ni Crising Emong at Dante, kanyang personal at direktang pinamahalaan ang operations mula sa pag-conduct ng ating tinatawag na pre-disaster risk assessment, kasama at katuwang ang mga mayors at government agencies and stakeholders. Patuloy ang ginawa niyang pagmamonitor at pag-ensure na lahat ng assistance na kailangan po ng ating LGUs ay naipagkakaloob po ng probinsya ng Batangas. Si Governor po at ang kasama natin sa provincial government ay direktang bumaba po sa mga LGUs para ma-ensure ano po ba yung kalagayan ng ating mga LGUs nung panahon po ni Crising Emong at Dante. In-ensure po niya na may ibigay sa tamang panahon yung mga assistance na kailangan po ng ating mga LGUs. Ang Provincial DRRMO Office po ay magsasagawa po ng direktang intervention sa mga LGUs at ito po ay magsisimula sa isang handa caravan kung saan ang atin pong mga katuwang sa DRRM kasama pong ating mga LGUs ay bababa sa ating mga distrito upang magsagawa po ng capability enhancement interventions such as local disaster risk assessment, local DRRM planning, pagpapalakas po ng kapasidad sa basic life support at first aid, ganun din po sa response operations, kagaya po ng incident command system at EOC management. Tayo po ay mag-i-establish ng provincial at district operations or emergency operations center. Ito po ay magsisilbing hub para po sa tuloy-tuloy na pagmamonitor ng kalagayan ng ating mga LGUs at magpo-provide po sa kanila ng real-time information at forecast. At dahil po ayaw na ng ating Governor Vilma Santos Recto na mangyari muli yung naging challenge natin noong nakaraang pagputok po ng Taal Volcano, ilo-launch po natin ang Project Ramdam upang mas higit po nating maabot ang ating mga IDPs o yung ating internally displaced population na lilikas sa mga evacuation centers at iba pa pong lugar dito po sa ating probinsya at iba pang karatig ng mga probinsya. Ang challenge po talaga natin ay ang coordination upang mas maipahatid po natin ng maayos ang ating mga serbisyo
serbisyo sa mga apektado. Kaya ninais po ng ating Governor Vilma Santos Recto, mapalakas po ang ating communication system. Kaya't sa kanya pong administrasyon ay atin pong i-establish ang tinatawag na Vital Signals for Resilience. Ito po ay isang communication network system na naglalayong magkaroon ng end-to-end communication sa pagitan po ng probinsya at ng ating pong mga lokalidad. Ang mga serbisyo po ng pamahalang panlalawigan ay inilapit ng ating minamahal na gobernador at ng buong lalawigan ng Batangas sa ating pong mga kababayan. So yun pong laging panuntunan ng ating gobernador na ilapit ang serbisyo sa mga mamamayan ay tunay pong naramdaman. Narito po ang iba't ibang mga serbisyo, nandiyan yung pamamahagi po ng mga medical assistance, yung ating pong mobile kitchen. Ang DILG po, katuwang ang Provincial Government of Batangas, talaga pong lagi nating isinusulong na maging maayos. Yun pong implementasyon ng mga programa ng ating mga LGUs. Yun pong ating Section 17 ng Local Government Code ay gusto po natin na talagang nagagawa ng ating mga local government units mula barangay, mga munisipyo, mga lungsod, yung kanila pong mga tungkulin, yung kanilang mandato. At ito po ay sa pamamagitan ng SGLG. Gusto po talaga ni Governor na dumami ang mga LGUs natin na makakapasa sa Seal of Good Local Governance. Kaya naman po, ilulunsad yung Matatag na Batangas Award kung saan po ito ay nilocalize yung ating Seal of Good Local Governance. Kung talaga pong ito ay magtutuloy-tuloy na yung implementation ay hindi malayo na pamarisan ito ng ibang mga probinsya, talaga pong ito ay isa sa mga best practices na makikita natin na isinusulong ng ating minamahal na gobernador. Meron tayong matatag na kalusugan, matatag na edukasyon, matatag na pagbabantay, at yung ating matatag na risk reduction management para sa ating pag may kalamidad. Maraming salamat po. Yan po ang isang pinaghusay at mas pinatatag na Hearts Program. Nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng ating mga department heads at empleyado na patuloy po naman talagang nagsisikap para ho sa kapakanan ng bawat Batanggenyo. Muli sa inyong lahat, maraming salamat. Anyway, nasa 10% pa lang po tayo ng ating pong 3 taong mandato. Kaya't lalo pa ho natin pagbubutihin ang natitirang 90% na serbisyo para po sa mga Batanggenyo. Ngayon po ay kasama natin ang ating pong 29 na bayan, 5 lungsod ng ating pong Batangas. Ang ating pong mga iginagalang na mayors ng bawat bayan, ang ating pong mga barangay officials, ang ating pong mga barangay functionaries, religious sector, ang mga kabalikat po natin na galing po sa iba't ibang sektor ng lalawigan. Humihingi po ako na sana po ay magtulungan tayong lahat upang mapanatili natin na maunlad, na lalawigan. Kaya naman po sana aasa po ako sa inyong lahat. Hindi po ito tungkol sa akin. Ito po ay para sa magandang buhay ng bawat Batanggenyo. Maglulusad po kami. Kung napanood nyo, mga ginagalang ko po at minamahal na mayors, maglulusad po kami ng Matatag na Batangas Award. Ito ho ang local na version ng ating pong Seal of Good Local Governance. Ito ho ay bilang pagkilala sa mga bayan po o lungsod na dahilan sa inyong kahusayan at pagmamahal sa pagbibigay po ng solusyon sa mga pangunahing pangangailangan po ng inyo pong mga nasasakupan. Sadya, meron po tayong award para dito. At ang gantimpala ay ang mga proyektong poponduhan po ng pamahalaang lalawigan. Wala hong palakasan dito. Ito ho ay pagkilala sa tapat na serbisyo. Lahat ho kayo
magagaling at alam ko ho na talagang maghihigpit at mahihirapan tayo sa pagpili nito. Pero ang gusto ko lamang po, sana ho ay magsilbing itong inspirasyon ang parangal na ito sa loob po ng 3 taon para po sa atin pong mga bayan ng lalawigan ng Batangas. Targetin po natin ito, mga ginagalang at minamahal kong mayors. Anyway, alam din naman po nating lahat na malaki ang naitutulong sa kabuhayan ng mga Batanggenyo ay ang programa po ng turismo. Kung tatanungin kayo kung bakit maganda magnegosyo sa Batangas, simple lang po ang isasagot ninyo. Sa Batangas, it's all here, so near. Sa pagtataguyod po ng ating pong industriya ng turismo, ating pong itataguyod ang pagbibigay po ng hanap buhay at pagkakakitaan po ng ating pong mga kababayang Batanggenyo. Ngayong darating na Disyembre, magbabalik na po ang Alae Festival. Naghanda po kami ng video para dito, panoorin nyo. Sandali lamang. Go ahead, Katsi. Video, please. From the heart of Southern Luzon, a celebration of our home rises once again, where dreams perform. Voices, songs, rhythm. Experience world-class music. Showcasing local pride. Honoring excellence and inspiring generations. The pride of Batangas. Alae Festival! Isa pong makulay na pagdiriwang ng kultura, sining at pagkakakilanlan ng Batangas. At marami pa ho kaming pinaplano na activities para makilala at mas mapaganda pa po natin ang ating pong lalawigan ng Batangas. Abangan po ninyo ito. At syempre, bago po matapos ang taon, sisimulan na rin po natin ang ating pong Capitol on Wheels. Ang Kapitolyo po na lalapit sa bawat bayan. Dadalhin nito ang ating pong medical at dental services at pwede nyo na rin po akong bisitahin at makipagpulong sa akin sa ating pong mobile office. Panoorin nyo po ito. Mula ho ngayon sa aking pong administrasyon, hindi nyo na kailangan pumunta ng Kapitolyo. Kapitolyo ang pupunta sa inyo. Magkikita-kita po tayo sa inyo't inyong bayan. Doon na po tayo mag-oopisina. Ang lahat ng ito ay para po sa inyo. Dahil ang Kapitolyo ay para po sa Batanggenyo. Bago po ako magtapos, gusto ko lamang pong pasalamatan ng lubos ang mga taong narito ngayon dahil hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung hindi ho dahil sa suporta ninyo at sa suporta ng bawat isa sa inyo. Nagunguna na po dyan ang ating pong ginagalang at minamahal ng Sangguniang Panglalawigan. Maraming salamat po sa inyo sa suporta at pagmamahal ninyo. Salamat po. Ang mga minamahal ko pong mga mayors, maraming salamat po sa inyo. Ang ating pong mga barangay officials, barangay functionaries,
civil society groups, ang mahigit na 3,000 empleyado ng Kapitolyo na walang sawang naglilingkod para sa bayan. Maraming salamat ho sa inyo. Ito naman hong ginagawa natin ay hindi para sa atin. This is not about us. This is about our kababayang Batanggenyo, about making a difference in their lives. Thank you so much for sharing in this responsibility. Bilang nanay po ng lalawigan, maraming salamat sa inyo. Sa dami po ng hamon sa bansa ngayon, handa na po ang Batangas na maging bahagi ng solusyon. Aasa po ako sa inyong lahat. Pwede ho ba? Ito ho, lahat tayo para mas matupad pa natin at mas makilala pa ang isang matatag na Batangas. Maraming salamat ho. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, Governor Vilma Santos Recto. Muli, maraming salamat po, Governor Vilma Santos Recto. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating palatuntunan. Ang lahat po ay patuloy na manatili muna sa kanilang mga upuan. Bago po tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating programa, ay magkakaroon muna tayo ng opisyal na pagkuha ng larawan sa ating mga panauhin. Mga kababayan, sila po ang mga naging katuwang ni Governor Vilma Santos Recto sa kaniyang unang 100 araw sa panunungkulan at patuloy na magiging kasangga sa mga darating pang araw ng paghahatid ng serbisyo publiko sa lalawigan ng Batangas. Atin pong palakpakan ang ating department heads. Matatag na Batangas.